right believing? You are trusting and accepting Jesus for He claims to be. He is God and He is our Savior. Amen? Yun ang right believing. Wala yung mga feelings lamang. Yung feelings come and go. Pero ang tanong, sa reality ng buhay mo, no matter what happens, siya ang Panginoon mo. Ngayon po, ang ating tatanungin at ating titingnan ay ito. Totoo ka ba? Are you real? Ito naman po ay test nung totoong salvation na inaangkin natin. Okay ba yan? Kasi tingnan po ninyo, maging si Pablo, kung naalala ninyo, nakita natin itong talata na to, pero gusto ko lang diinan ngayong hapon. Sabi dito, test yourself to see if you are in the faith. Kung titingnan nyo mabuti, ipinag-uutos. Sabi niya, i-test mo yung sarili mo. I-test mo. Hindi masama yun. Kasi, okay, ako Christian na ako, tinanggap ko si Jesus. I-test mo kung tama nga. I-test mo. Sabi niya, examine yourself. Diba, exclamation point po. Parang galit pa si Paul. Examine mo yung sarili mo. Parang gano'n, ba? Kasi kung ina-express niya, parang ganyan niya dinidiinan. Examine mo yung inuutos niya yun. Examine mo yan. Parang ganyan, di ba? Parang, kumbaga sa ano, yung ano. At tinignan ko na, tingnan mo talaga. I-check mo ng mabuti. Baka magkamali tayo. Yun ang sasabi niya. Examine yourself. At hindi mo ba nakikita sa iyong sarili that Jesus Christ is in you? Hindi mo nakikita. Unless indeed, sabi niya, maliban na lamang na hindi ka pumasa sa test. So, tingnan nyo, bakit importante ito? Tingnan nyo pakinggan nyo mabuti, bakit importante? Si John, sabi niya, Beloved, huwag kayong maniwala sa lahat ng espiritu. Subalit, subukin ninyo yung mga espiritu na yan to see whether they are, tingnan nyo kung talaga bang sila'y galing sa Diyos. Dahil naglipa na ang mga buhuwad na propeta sa mundo. Ang naglipa na. Parang sabi niya, imagine nyo, dati pang panahon pa ni John yan. Panahon pa nila Pablo. Di lalo na ngayon. Kaya dapat nating itinetest palagi. So, paano? So, isipin nyo mabuti ito. Ito ngayon si John, nakakatuwa, siya na mismo ang nagsabi. Sabi niya, you test. Sabi niya, itong sinulat ko ngayon sa iyong liham, I write these things, sabi niya, I have these things, sabi niya, itong mga sinulat, I have written to you who believe in the name of the Son of God. Sabi niya, so that you may know that you have what? Eternal life. Sinulat ko to para malaman mo na meron kang buhay na walang hanggan. Sino daw? Yung mga nananampalataya sa anak ng Diyos. So, ibig sabihin, yung kanyang sulat ay patungkol sa pagpapatibay kung ikaw nga ay may buhay na walang hanggan o wala. Meaning, even kung ikaw ba'y may true salvation o wala. So, ibabatay natin sa liham niya. Medyo mahaba yung liham, pero pipilitin natin kunin lamang yung mga 3 bagay na importante nating malaman sa ngayon. Okay lang? Tapos, pag uwi nyo, basahin nyo ulit. Okay lang tayo? Basahin nyo ulit para matest natin. At saka, mas magandang minamaster natin yung sinusulat. Tingnan nyo, sabi niya sa sulat niya, sa simula pa lang. Mula pa sa simula, diba? Sabi ganon, narinig namin at nakita namin ng aming mga mata. Tiningnan namin at hinawakan ng aming mga kamay. So sabi niya, testigo kami rito. Hindi ito katang-isip lamang, hindi ito pinasa ko. Sabi niya ganon, patungkol sa salita ng buhay. Sabi niya, at yung buhay na ito, nagpakita. Sabi niya, at nakita namin, pinapatotoo namin, at ipinapahayag namin ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at nagpakita sa amin. So doon pala makikita mo yung buhay na walang hanggan ay higit po sa mahabang panahon. Ito ay persona. Naku, kasi nagpakita sa amin, nakasama namin, di ba? O tuloy tayo. Sabi niya, yung nakita namin at narinig, pinapahayag namin sa inyo para kayo ay magkaroon ng fellowship sa amin. Sabi gano'n, at totoo nga itong fellowship na ito ay fellowship with the Father, with His Son, Jesus Christ, at ang lahat na ito sinulat ko upang lahat tayo, sabi niya, our joy may be made complete. Sino ba ayaw ng ganun? Sino sa inyo ayaw niyong maging masaya kayong totoo?
Di ba? Kasi maraming kasiyahan dito, huwad na huwad eh. Pag nandiyan ka, saya-saya. Pag isa na, ewan ko ba kung bakit type kita. Talaga ka naman pangit. Ganun, di ba? Parang ang lungkot mo na naman, di ba? Naintindihan yung sabihin, hello? Kaya minsan titignan mo yan, parang pag magkarami kang kasama, masaya. Pag mag-isa ka, ang lungkot-lungkot mo. Pag nanonood ka, saya-saya. Pag ikaw na lang talaga mag-isa, parang ang lungkot-lungkot mo. Kaya sabi niya, sumama ka at maiintindihan mo yung totoong buhay. Kasi yung buhay na ito, nakasama namin. Testigo ako dito. Are you following? That is exactly the very essence of the letter of John. Kaya tingnan natin ngayon yung mga bahagi na yan. So, sa ating pag-uusap, itetest natin yung salvation. Based on the letters of John. Test of true salvation. Anong test? One, yung test of right believing, yung tamang pananampalataya at tamang pahayag ng pananampalataya. At test of righteous living, ito ay pag-test na malaman natin, ako ba'y nabubuhay sa katwiran, di ba? At test of real loving. Tama ba, totoo ba itong pag-ibig na aking nararamdaman? Kasi hindi ito, beyond ito sa ating mga pakiramdam. May katotohanan ng pag-ibig. Are you following? Now, so iyon pong ating titingnan. So tingnan natin ulit. Balik tayo. Simulan natin sa test of right believing. Sabi niya, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Lahat ng naniniwala na si Jesus ang Kristo. Nakuha niyo ba? Ang Kristo ay ipinanganak sa Diyos. And whoever loves the Father, loves the child, born of Him. So nandun pa lang, makikita mo na kaagad yung dalawang test kaagad. Yung loving at saka yung sabi niya, kapag talagang mahal mo ang Ama, mamahalin mo yung anak na pinanganak sa Kanya. Ngayon, tanong, are you born of God? So, anong ibig sabihin yan? Sabi niya, whoever believes that Jesus is the Christ, pinaniniwalaan mo si Jesus yung Kristo. Mamaya, papaliwanag ko ha. Balik muna tayo dito. Bakit kamo? Marami nagsasabi, naniniwala ako kay Jesus. Naniniwala ako kay Jesus. Wait, huwag kang muna masyado magbadali. Kasi sabi ni Paul, natatakot ako na ikaw ay malinlang ng ahas tulad ng pagkakalinlang ni Eva. Sabi niya, ang iyong isip ay mailayo, look at this sa simplicity and purity of devotion to Christ. Pag sinabi mong simplicity and beauty, yung nawala yung kabuuan ni Jesus, patsi-patsi na lang, may dinadagdag. Ano niya, may dinadagdag, parang si Jesus plus. Parang ganyan. So sabi niya, relax ka lang, sandali. Tingnan niyo for if one comes, pag minaparito at nagturo ng panibagong Jesus, pwede pala yun. Jesus din ang tinuturo, pero ibang Jesus. Jesus de la Peña. Di ba? Nakuha niya ibig sabihin? Meron palang ganun. Tapos sabi niya ganun. Sabi, whom we have not preached, hindi namin tinuro sa inyo. You receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted. You bear this beautifully. Kasi ang unang tamang pananampalataya, hindi yung pananampalataya lamang. Yung tamang object ng pananampalataya, si Jesus. Pero ang tanong, sinong Jesus? Are you following? Kaya yun ang titingnan natin. So balik tayo kay John. Sabi ni John, who is the liar? But the one who denies that Jesus is the Christ. Now, balikan na natin ngayon. Yung the Christ, ang ibig sabihin niyan, the anointed one. Ito yung pinangako ng Diyos na magiging tagapagligtas ng mga kasalanan. Kaya si Jesus, ang ibig sabihin niyan, Joshua is Savior. Yung Kristo naman, meaning He is to be your Lord. Hanggat hindi mo inaangkin. Kasi marami, sasabihin nila, si Jesus, ano lang yan, mabuting tao lang yan, preacher. Naniniwala naman sa Kanya, pero hindi siya Panginoon. Di ba? Parang nakuha ninyo? Parang, hindi, okay na si Jesus, ano yan, Savior. Pero, Panginoon, hindi. Teka. Sabi niya, whoever, sabi niya, yung pag tinanggi mo, yung Panginoon, parang, sinungaling ka. Nakuha niya. Sabi niya, whoever denies the Son does not have the Father. The one who confesses the Son has the Father also. And alam niyo bang si Jesus, hindi siya naparito ng ganun-ganun na lamang. Siya ay naparito, sinabi na ng Panginoon Diyos kung sino yung aabangan. Bibigyan ko lang ng sample, tingnan niyo. Ano sinabi? Nababasa niyo ba? Sobrang liit no?
Pero parang pikit na pikit kayo, parang tinititigan nyo talaga eh. Okay, so, sabi niya, ito ang palatandaan. He would be conceived of a virgin. Ang magpapanganak sa kanya, hindi makikipagtalik pa sa lalaki. Wala pang pakikipagtalik sa lalaki, mabubuntis siya. Amazing, no? At siya ay mapapanganak sa bayan ng Bethlehem. At siya ay darating eksakto 483 years after the decree was issued to allow the Jewish people to rebuild the walls of their besieged city. At magpapagaling siya ng mga bulag at mga bingi. Ay, tama ba ako? O tama, bingi. Tama to. Deaf, bingi, no? Mute ang pipi. Tama? Okay, good. Now, present himself as Messiah by humbly riding into Jerusalem on a donkey. Apa, totoo to. Yung alam niyo yung panahon ng palaspas. Okay. Be betrayed for 30 pieces of silver. Be unfairly judged and condemned to die. Be abandoned by his disciples. Be rejected by his own people. Nakuha ninyo? Sabi yan, be crucified and as an offering for our sins and be raised from the dead. Wow! Binigyan na kagad ng Diyos in advance ng mga issues na dapat pa na. Kaya sabi ni Peter Stoner, kapag 8 pa lang dyan sa prophecies, out of the 100 prophecies about Jesus Christ, yung 8 matupad lang, sobrang imposible na. Ang probability is 1 to 10, 17 zeros. Are you following? Parang near impossibility. In fact, it is really impossible. Sabi niya, wow! Yan, nangyari kay Jesus. Sabi niya, alam mo na siya yung totoo. Hindi pa sabihin, ako yung Kristo. Pinanganak ko sa Pampanga. Hindi pa pwede yun. O kaya ako yung Kristo kasi tumataya kayo sa, sa manukan. Hindi ganun. You cannot just claim anything na ikaw yung anak ng Diyos kasi mayroong palatandaan muna. Yan lahat yan, finulfill ni Jesus. Diba? At historically, they will even prove to us that Jesus Christ rose from the dead. Amazing. Hindi lang ho yung Gospels, kundi even the secular historians, pinagtitibayan. Kaya nga, praise God na itong pinaniniwalaan natin, hindi katang-isip, hindi lang nagpakilala dahil ang galing niya, nagpapagaling siya. Hindi ganon. Ang galing niya magsalita, hindi ganon. Sinabi na ng Panginoong Diyos mismo, anong klaseng Mesiyas ang aabangan. Okay ba tayo? Now, hindi pa natapos dyan. Tuloy natin. Beloved, do not believe every spirit. Test every spirit. Sabi niya, bakit? Paano? By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Ito kasi problema. Sabi niya, yung iba naniniwala, sige, galing siya kay God. Talagang siya yun. Pero hindi siya naging tao. Kasi pag naging tao siya, magiging makasalanan na siya. Kaya itong Jesus na to, hindi pwedeng Diyos lang. Naging tao siya, kaya nga, He has come in the flesh from God. Ngayon naman, meron din nagpipreach, sabi, si Jesus naman, tao lang. Dilitong-lito na sila. Papakita ko naman sa inyo to, paano nangyari yan. Tingnan nyo, sabi niya, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. Di naman siya. And this is the spirit of the Antichrist, of which you have been heard that is coming, and now it is already in the world. Ano sabi niya? Kaya marami na naglipa ng mga Antikristo na tinatangging si Jesus ay nagkatawang tao at tinatanggi naman na si Jesus ay hindi tao. Okay tayo? Yun ang mystery. Kasi sa atin, ang utak, paano mangyayari yun? 100% God, 100% human, paano mangyayari yun? Napaka-imposible. Now, kaya nga sa Diyos Kasi kung naniniwala ka ng Diyos can do anything, naniniwala ka bang pwede siyang mag-anyong hayop? Sinong naniniwala sa inyo? Di ba? Bakit di ka naniniwala katawang tao siya? Ayon sa kanyang pangako from the Old Testament. Are you following? Hindi kasi ubrang, naipaliwanag sa inyo nakaraan, pero uulitin ko na lang. Hindi uubrang, siya ay Diyos lamang na hindi siya nagkatawang tao. Kasi ang utang nating babayaran ay walang hanggang kamatayan. At tanging makakabayad niyan, may walang hanggang buhay. Pero hindi niya babayaran kasi kailangan niya i-convert yun. Kaya kailangan niya magkatawang tao para mamatay. At nung namatay siya, hallelujah, nabuhay siya magmuli. Bakit? Kasi ibig sabihin, bayad ang utang. Nagkakaintindihan tayo. So hindi pwedeng, kaya ang tawag dyan ay
hypostatic union. Are you following? Parang isa lang. Yan ay isang bagay na hindi kayang gagapin ng isip ng tao, pero dahil sa Diyos, if you can explain everything, then you are God. Nagkakaintindihan po? Balik na tayo dito. Kasi sabi niya, therefore whoever confesses that Jesus is the Son of God, or referring now to Jesus as the Son of God, sa John, if you read the Gospel of John, yung Son of God is claiming equality with God. And sabi niya, God abides in Him and He in God. Are you following? Wow! Equal pa siya kay God ngayon. Panibago na naman. Kasi iba naman niniwala, okay, Diyos siya, pero lower God. Pag lower God, ay hindi na one God yun in 3 person. O kahit na sa Bible, there's only one God. Hindi na pwedeng maging one kasi may lower na. 1 and 2. One higher, one lower. But if they are equal in substance, equal in essence, they can be one. As in parang ubas. Isang bugkos, isa lang yun na ubas. Are you following? Hello? Pero marami yun. So kaya yung one, hindi pwedeng basta numerical lang, it's a collective one. Kaya nga, hindi lang basta nananampalataya ka, kailangan tama yung pinananampalatayaan mo. Kasi ang demonyo naniniwala din pero, tandaan nyo naniniwala siya, pero, nanginginig pa, pero hindi siya sa Panginoon Diyos, demonyo yun. Kaya ito, yung paniniwala, if I believe that He is the Son of God, then if I believe that He is God, now listen, anong klaseng attitude meron tayo? Kaya ano yung claim ni Jesus? When you say, I believe and I receive, you also receive what He claims to be. Kaya ito po, bibigyan ko lang example. He claims that He is God. He claims that nobody can go to the Father except through Him. Wala na ibang paraan. Hindi CCF, hindi anumang beast o anumang CF yan, o anumang grupo yan. Only Jesus can bring us to the Father. Now, ano ba sabi niya? He made Himself equal with God. Basahin niyo lang po, picturean niyo, i-check niyo sa Bible mamaya. He claimed that whoever saw Him saw the Father. When He was given the opportunity to correct the people, treating Him as if He were God, kasi sumasamba sila sa Kanya. He never did, as in He never corrected them. He claimed to have descended from heaven. Now, just to show you, He claimed to have the power to raise Himself from the dead. He claimed to be replacing the temple, which was the place known as God's presence and the forgiveness of sin. He claimed to share glory with God before the world existed. Grabe, He claimed to be sent from heaven. He claimed to be perfectly sinless. Yung claim si Jesus, mind-boggling. Tingnan niyo sabi ni Jesus sa Luke, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Pag-isipan niyo mabuti. Marami sa atin, we keep on saying, si Jesus, Panginoon ko. Simple action, simple question. Ilan sa inyo nagdi-disciple? Tingnan nyo, ilan? Ang layo, no? Now, I'm not saying na hindi ka pa nagdi-disciple, hindi ka Christian. Pero at least, ang utak mo is going towards that direction because He commanded us, go and make disciples of all nations. Tama ba? Hello? Tingnan sabi niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ano sinasabi niya? If you do believe my authority, if you accept my authority, go therefore and make disciples. Nakuha ninyo? And paano ba mag-make disciples? Go intentionally. Baptize them. Make them be committed to Jesus Christ. And teach them to observe everything that I've commanded you. Then you ask yourself, yung simple at obvious command na ganyan, hindi natin siniseryoso, then we are just taking Jesus as a moral teacher and not as a Lord and as a Savior. Are you following? Hello? Kaya dapat ang heart natin, yun ang direksyon natin. Lord, I want to understand what you want. I want to know what you desire because you are my Lord. Kaya for some reason, kaya ang unang bagay na makikita niyo palatandaan, the moment you understand who Jesus is, bigla ka mai-inlove sa salita niya. Kaya nga, kasabi ng Lord, tingnan niyo everyone, look at the words, everyone who comes to me and hears my words and acts on them, I will show you whom He is like. He is like a man building on a house, who dug deep and laid foundation on the rock. And when a flood occurred, the torrent burst against that house and could not shake it because it had been well built. Ano siya sabi niya? Yung pundasyon ng buhay mo, nakapundasyon na kay Jesus. That's the start of real eternity. And that's the start of a real life. Ito yung sinasabi ng Lord, that if you confess, it's very personal, hindi to corporate, na if we confess, no, that if you confess with your mouth
Jesus as Lord. Hindi lang basta Jesus, kundi as Lord. And believe in your heart that God raised Him from the dead. You will be saved. Kasi naniniwala ka, buhay siya. Hindi siya patay. Kasama ko siya. Are you following? And He lives with me. Sabi niya, you will be saved. For with the heart, a person believes, resulting in righteousness. And with the mouth confesses, resulting what? In salvation. Anong epekto? Righteousness and salvation. Hallelujah. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya naman, mga kapatid, listen to this. Ang Christianity, noon nang balik ka sa Diyos. Kaya yung totoong paglapit kay Jesus, Lord, ikaw na yung Panginoon, hindi na ako. Hindi na yung ako nagdidesisyon. Kahit gumagawa ka ng mabuti, if you're doing that based on independent from God, wala hiwalay sa Diyos, then you don't understand Christianity. Akala mo lang mabait ka, pero in reality, you're separated from God. Kasi ang totoong paglapit kay Jesus, you're saying, Lord, ikaw na ang Panginoon. Dahil ikaw ang Panginoon, you determine what is good and evil to me. Lord, hindi na ako. Kayo na po masusunod. Kaya it's not about us. Kaya nga it requires what? Repentance. Kaya yung preaching lagi may repentance. Kasi yung repentance, it tells us, Lord, from now on, no longer I, but Christ. Nakuha ninyo? Nagbago na, hindi na ako, si Kristo na. Kaya sa mga preaching, mapapansin nyo, solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. Dito na ako mananampalataya. I will follow what Jesus is saying because I believe in Him. Kaya nga, yun ang pinaka-importante. Sabi dito, ulitin ko na naman, but declaring both those Damascus first and Jerusalem and Judea, even to the Gentiles, that they should return to God, performing deeds appropriate to repentance. Hindi natin kaya. Kaya nga si Lord na nagsabi, with gentleness. Tingnan nyo ha? Kaya pag huwag mo yung parang harsh, ikaw magsisi ka na! Huwag ganun. With gentleness, correcting those who are in opposition. If perhaps God may grant them what? Repentance, leading to the knowledge of the truth. And look at the, pasensya na, kailangan kong tapusin. And look at the effect. If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For the testimony of God is this, that He has testified concerning whom? His Son. May patotoo ang Diyos Ama para sa kanyang anak. And the one who believes in the Son of God has the testimony in himself. The one who does not believe God has made him a liar because he has not believed in the testimony that God has given concerning His Son. Ano may testimony niya sa kanyang anak? And the testimony is this. Sinabi niya, ito yung patotoo. God has given us what? Eternal life. And this life is in His Son. Hindi mo makukuha eternal life nang wala yung anak. Nasa anak yung buhay na walang hanggan. And he who has the Son has the life. And who does not have the Son of God does not have life. Kung wala kang anak, wala kang Jesus Christ, wala kang buhay na walang hanggan. Nakuha niyo po, kung hindi si Jesus ang Panginoon mo, wala kang buhay na walang hanggan. Kung ikaw pa rin nasusunod sa buhay mo at hindi si Jesus, wala kang buhay na walang hanggan. Forget it. Yun ang sinasabi niya. Kaya ako ito sinusulat sa iyo, para malaman mo na mananampalataya kay Jesus that you may know that you have eternal life. What is right believing? You are trusting and accepting Jesus for He claims to be. He is God and He is our Savior. Amen? Yun ang right believing. Wala yung mga feelings lamang. Feelings come and go. Pero ang tanong, sa reality ng buhay mo, no matter what happens, siya ang Panginoon mo. Amen po? Now, ito po ang karugtong. Punta tayo sa the test of righteous living. Now, kasi bakit? Nakipag-isa ka na kay Jesus, tama ba? Nakipag-isa ka na. O, ano mangyayari? Ito ang mensahe na narinig ko mula sa kanya, sabi ni John. And at sabi ko sa inyo, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang kadaliman. Walang kadiliman. At kung sinasabi natin meron tayong fellowship sa Kanya, at lumalakad pa rin tayo sa dilim, ay nagsisinungaling tayo. We do not practice the truth. O yan, nakuha niyo yung buhay. Kung siya dyan yung liwanag at kasama mong liwanag, paano ka maglalakad sa dilim? Imposible. Yung konting, posporo lang, sa dilim, lumiliwanag eh. Tama ba? Eh di lalo na yung Diyos na liwanag, tapos mananatili ka sa dilim, imposible. Kung nasa liwanag ka, hindi ka magpapatuloy doon. Yun ang sasabi ng Panginoon Diyos. Pero hindi niya sinasabi na hindi ka na magkakasala kasi out of the weakness of the heart. Yung sinasabi niya noon. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Now, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Pero, kaya nga, pagka ang Christian, kinurek. Oy, mali yung ginagawa mo. Hoy, sobra ka naman!
Abang nito, judgmental! Pag ganon, hindi mo inaaming makasalanan ka. Pero pag sinabi mo, ay opo, sorry po, patawarin niyo po ako, bigyan niyo po ako ng hindi ka defensive. Kasi nga, alam mong hindi ka naman perfect. Are you following? Yun ang sinasabi ni Jesus, kung nasa liwanag ka, tanggap mo na kailangan mo mag-improve. Tanggap mo, kasi pag nasa liwanag ka na nakikita mo na, ay may dumi pala ako rito, hindi ko napansin kanina yun ah. Ay, meron lang doon dumi ako dito, nakikita ng iba. Kasi part ka na ng body ni Jesus Christ. So sometimes you're being rebuked, you're being, corrected. Hindi ka na nagre-react. Look to tayo. If we confess our sins, kaya, kung yung confess the word is agree. Mag-agree ka kay Lord na kasalanan yan. Kasi may mga tao, hindi, hinalikan ko siya kasi mahal ko siya. Hindi pagmamahal yan. Last yan. Last. Sobra naman si God. Check mo yung heart mo. Sige nga. Ba't mo siya hinalikan? Last nga. Mag-confess ka. Aminin mo na. Di ba? And sabi gano'n. And look at this. He is faithful and righteous to forgive. Grabe no? Ikaw na yung nagkasala, mas makatarungan daw na patawarin ka. Bakit? Kasi bayad na nga yan. Kaya nga, lilinisan ka pa sa kasalanan mo. Paano ko nasabing bayad na yan? Tingnan nyo ha, para maintindihan nyo lang. Babalikan natin yan. Nasabi niya, my little children, I'm writing these things to you so that you may not sin. Di ba? Kasi, di ba, pwede ka na humingi ng tawad, patatawarin ka naman daw eh. Hindi. Hindi yan lisensya. Kaya yung sabing patatawarin, sinulat ko to para hindi ka magkasala. Bakit? At kung magkasala ka naman, meron tayong tagapagtanggol. Ang sarap no? With the Father. Jesus Christ, the righteous. Ang sasabihin niya, Tay, bayad ko na po siya. Paano ko nalaman yan? He himself is the propitiation for our sins. Yung word na propitiation, kumbaga sa Pilipino, padugo. Para hindi magalit mga engkanto. Pero dito, ito yung magpapaalis ng puot ng Diyos sa kasalanan. Binayaran na ni Jesus. Kaya siya yung bilang tagapagtanggol, sabi niya, Tay, bayad ko na po yan. Tay, papakita lang yung kamay niya. Tay, bayad ko na po. Yun ay kung kay Jesus ka. Pero kung hindi ka kay Jesus, for sure, hindi para sa iyo yan. Okay ba yan? Nagkakaintindihan? Kaya naman, anong epekto sa iyo? Sorry ha, dadalian natin ng konti. Yan. By this we know we have come to know Him if we keep His commandments. The one who says, I've come to know Him and does not keep His commandment, again, sinungaling yan. And the truth is not in him. Naintindihan niyo po? Now, ito mabigat. No one abides in him sins. No one who sin has seen him or knows him. The little children, make sure no one deceives you. Huwag kayo magpapalin lang, sabi niya. The one who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. Tingnan, tuloy tayo ha. Sabi niya, by this the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. Pag-isipan nyo, dalawang pamilya lang sa mundo. Anak ng demonyo at anak ng Panginoon Diyos. Sabi niya, pag anak ka ng Diyos, ang direksyon mo, righteousness. Pag anak ka ng demonyo, hindi ka makikinig sa Diyos. Pero, paano yan? Paano ko nalaman? Paano kung nagkakamali ako? Alam mong anak ka ng Diyos. Alam niyo bakit? Didisiplinahin ka. For whom the Lord loves, He disciplines and scourges every son whom He receives. Tama ba? Didisiplinahin ka ng Lord, imposible hindi. Ang Diyos nagdidisiplina pag mahal ka eh. Kasi tingnan nyo, kayo ba? Ako, anak nyo, hindi ko didisiplinahin. Papabayaan ko lang yan. Hindi ko ba anak yan eh. Pero dahil anak ka, didisiplinahin. Kasi sabi niya, it is for this that you endure, God deals with you as with sons. For what son is there whom this father does not discipline? But if you are without discipline, of which shall become partakers, then you are illegitimate children. Kaya pag di ka dinisiplina ng Lord, gawa ka ng kasalanan, umuunlad ka pa, kabahan ka. Kabahan ka. Bakit? Baka pinasasaya na ang buhay mo dito sa lupa para pag sa impyerno, sulit ka. Ano ka nyo? Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo, for they discipline us for a short time, as seemed best to them, but He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. All discipline for the moment seems not to be joyful. Totoo yan. Hindi masaya. So, yet to those who have been trained by it, afterwards, it yields the peaceful fruit of righteousness. Kaya ang buhay ng Kristiyano, lagi nagre-repent eh. Lord, patawarin niyo po ako. Lagi na siya nagre-repent. Kasi nga, kung hindi ka magre-repent dahil sa mga nakikita mong pagbabago kailangan mangyari sa'yo, hindi ka na mag-grow. Ayun, nanintindihan po? Kaya ang Christianity, alam niyang makasalanan siya, but he can easily come to his Father because hindi naman magbabago yung relationship eh. And now, finally, hallelujah. The real test, real love. Real loving. Bakit ko real loving? Tingnan nyo,
Beloved, let us love one another, for love is from God. And everyone who is loved is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. Alam niyo, nakakalungkot, no? Minsan mga Christians, they claim to be Christians, pero pagka nagkagalit sila at hindi sila nagkaintindihan, hindi na sila magbabatian. Ano lang, yung dating close sa close, biglang magiging civil na lang. Tapos wala na. Bakit? Ayaw na nilang magmahal. Kasi ang opposite ng love, hindi naman hatred eh. Indifference. Yung apathy na tinawag. Apathy, ganyan. Apathy yun. Apathy yun. Iba yun. Yung apathy, yung wala kang pakialam. Diba yun yung sabi sa 1 John chapter 3. Yung parang alam mong gutom, hindi mo tinulungan, wala kang pakialam eh. Wala kang pagmamahal. Ibig sabihin, yun ang opposite ng gano'n. Kasi sabi ng Lord, minsan, hindi mo pinapansin, pag kinakausap ka, hindi mo inintindi, kasi nga wala ka ng quote-unquote pagmamahal. Can you imagine? Christians tayo, hindi dugo ng magulang ang dumadaloy sa atin. It is the blood of Jesus Christ that was shed on Calvary. Kaya sabi ng Lord, hindi ka totoo kung hindi ka nagmamahal sa iyong kapatid. Are you following? Imagine kung magkapatid na kayo, tapos pareho pa kayong Christian, tapos hindi kayo nagpapansinan, nag-away lang kayo dahil sa mana. Naku po, bigay mo na yung mana sa kanya. Mas importante ang relationship. Biro mo, magkakapatid, sasabihin mo kapatid, tapos niloko mo, hindi mo biniharan ng utang. Magsisi ka na. Kasi kung talaga sa Panginoon ka, hindi mo tatakbuhan ng utang mo. Kasi kapatid mo yan eh. Biro mo, nagdurusa yung kapatid mo dahil sa kagagawan mo. Nakuha niyo yung sabihin? Kaya nga, may totoong pagmamahal. God is love. Tingnan bakit? We love. Hindi natin kaya magmahal. Because He first loved us. If someone says, I love God and hates his brother, he is what? A liar. For the one who does not love his brother, whom he has sinned, cannot love God, whom he has not sinned. Imposible. Tingnan niyo po sa John 13:34. A new commandment I give to you, that you love one another. Even if I have loved you, that you also love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. Grabe, no? Makikita yan sa pamilya natin, makikita yan sa pamilya natin as a Christian. Sabi niya, hindi yung mahalin mo as you love yourself, hindi, as I have loved you. If you truly understood the love of Jesus, yun ang klaseng pagmamahal, willing to die for others. Sabi nga yung willing to die for the person na kapatid mo. Tingnan nyo lang yung katabi nyo. Handa ka ba mamatay para dyan? Pagtingin, mukhang patay na po, pastor. Hindi, tulog lang, tulog. Ikaw talaga, ang totoo niyan, are you really willing to die for that person? Na ang hanapin mo, ano yung makakabuti sa kanya? Friends, dyan tayo makikilala as Christians. Hindi sa dami nating alam sa Bible, kundi ang ating paggalang at pagmamahal sa ating kapwa dahil sa pagmamahal ni Jesus na pinakita sa atin. Amen po? Kaya po sa kasaysayan, biruin nyo, ang Roman Empire, bumagsak yan. Basahin nyo ang Rise of Christianity. Bagsak yan. Bumagsak? Bakit? Because nung hinalanta ang panahon ng buong mundo na ang daming namamatay, ang mga galit sa Christians, iniiwan lang kamag-anak na iligtas lang nila sarili nila. But the Christians, they're willing to stay para alagaan ng mga may sakit na to and even willing to die alang-alang sa kanila. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Alam niyo, it's a time for us to ask ourselves, did I pass the test? Test of believing. Talaga bang si Jesus ang aking Panginoon at tagapagligtas? Na I can honestly say, siya na talaga yung desisyon niya na. At kung sakaling magkamali ako, praise God, nakakabalik ako sa Kanya. O pag nagkamali ako, parang gusto kong patunayan na I deserve Him. Kaya sigasig pa ako. Hindi. Kundi wala kang papatunayan sa Diyos. You just admit and continue to be with Him. O sa test of righteous living, talaga bang hinahabol ko ang liwanag? Na yung mga bagay na sa pangdilim, na tinatago-tago ko, talaga bang tinigil ko na ba ito? Talaga bang isinuko ko na ito sa Panginoon Diyos? Can I honestly say that my life is really before the light of God? Na I'm willing to be disciplined, I'm willing to learn, I'm willing to grow, I'm willing to be like Jesus because I now live with Him. Ang test of loving. Masabi ko bang wala akong anumang sama ng loob kahit kanino? Na talaga mayroong paggalang at pagmamahal sa kapwa ko. Nang inisip ko ay sila, hindi ako.
naunahin ko sila, hindi ang sarili ko. Kung hindi man, kung sakali man, meron akong ganung pagka-konsensya, alam mong nasa Panginoon ka kasi hihingi mo ito ng tawad sa Kanya. At hinihingi mo ito dahil gusto mo talagang magbago at talagang gawin ang nakakaluwalhati sa Panginoon. Friends, hindi sinasabi ng Diyos na hindi ka na magkakasala. Tulad na sabi ni Pastor Peter, it's a progressive sanctification. Habang ikaw ay lumalago sa Panginoon, ika'y nililinis niya at nagiging kawangis ka ni Kristo Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kapatid, before we end, at even sa mga nanonood sa online, kapatid, I'm challenging you. Kung sakali, be honest to God. Kung hindi ka talaga pasado sa test na ito, aminin mo, magsisikat, sabi mo, Panginoong Yesus, patawarin ninyo ako. Bagsak po ako sa test, but I want to pass. I want to pass. Kung ganun din ang loobin mo kayo man nandito sa loob, bukod dun sa mga nasa online, be humble before God. Lord, itaas mo kamay mo sa Panginoon, Lord, gusto ko pong pumasa. Gusto ko pong pumasa. Thank you, Jesus. Yes, huwag ka maiya. Be honest to God. Kung malayo ka talaga, Lord, gusto ko pumasa. And doon sa mga nasa online, you ask God, Lord, gusto ko rin pumasa. Thank you, Jesus. Come to me, those who labor in heavily laden, and I'll give you rest. Sabi ng Panginoon, just learn from me, for I'm humble and meek. Gusto ko pumasa. Be humble. Thank you, Jesus. Lord, nakikita niyo mga kamay na ito, they want to pass. They want to make sure, Father God, that they belong to you. And Lord Jesus, I pray to reveal yourself to them and establish that relationship with them. Thank you, Lord God, for their personal conviction to come to you, accept you as their Lord and Savior, and to really follow you, Lord our God, and to grow, Father God, in love with you. Father in heaven, I pray, tulungan niyo po ang mga nagtaas ng kamay na ito to experience the joy, Father God, and the new life that they receive from you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I pray to empower them with your Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, God. At gayon din, Panginoon, sa mga kapatiran ko dito, aming Ama, you know them. I pray, Lord Jesus, I pray to keep us always, Father God Almighty, as we examine ourselves, to keep us always past the exam. And thank you, Lord Jesus, the eternal life we receive is assured in Christ Jesus. Lord, let Jesus reign in us. Let Jesus live in us. Let Jesus be glorified in our lives. Thank you, Lord. We give you all praise. We give you all glory. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. God bless you.